Hi, ako pala si Jetly de la Cruz, isang medical technologist, but you can call me Kuya Jet. In this channel, gusto kong tulungan yung mga purpose-driven people na ma-achieve yung total wellness at extraordinary things sa kanilang buhay. Madalas ka ba mahilig kang manigarilyo, hindi nag-exercise, may poor eating habit, at umiinom ng alak? In this 6 video series, i-discuss natin kung bakit mapanganib ang 4 na nabanggit na habits, ways kung paano ititigil, at benefits kapag tulungan mong itinigil ang mga nabanggit na habits. Ayon sa WebMD, ang mga taong naninigarilyo, hindi nag-exercise, may poor eating habit, at umiinom ng alak ay 3 times more likely na mamatay sa mga sakit na may kaugnayan sa puso at taluyan ng mga dugo o cardiovascular disease, at 4 times more likely na mamatay sa cancer ayon sa bagong pag-aaral. Bakit mapanganib ang paninigarilyo? Ito ay directly sanhi ng 30% ng kamatayan dahil sa sakit sa puso, 30% ng namamatay sa cancer, 80 to 90% sa lahat ng lung cancer. Nag-increase ang risk ng pagkakaroon ng mouth, throat, at bladder cancer. Nag-increase yung tsansa ng atake sa puso, strokes, at alta presyon o mataas na blood pressure. At may posibilidad din na palalain niya ang mga problema sa paghinga gaya ng bronchitis at hika. Na-discuss na natin yung mga panganib na dulot ng paninigarilyo. Ngayon pupunta naman tayo sa mga ways kung paano ito ititigil. Kasi before ka na tumigil sa paninigarilyo, dapat nakahanda ka at dapat mag-prepare ka ng strategy or plan B kapag nag-fail yung first plan mo. Ituring mo ito bilang isang addiction, hindi isang habit. Time it right. Di ba lahat naman ng bagay may tamang panahon? Kailangan mo ng support sa mga kaibigan, kapamilya at ilang support groups. Huwag mong mag-quit during a calm period, hindi tuwing mga holidays or sa tuwing stress ka. Maaari mo ring gawin yung tinatawag na nicotine fading, kung saan gagamit ka ng nicotine patch or gum para unti-unti kang masanay na walang sigarilyo at nicotine. Naalala nyo kanina yung sinabi ko sa first na paraan na dapat mag-prepare ka ng plan B kapag nag-fail yung first plan mo. Dito papasok yung kaapat na paraan natin, which is remember that a lapse is not a failure. Kamali ka, hindi ibig sabihin na talo ka na. Gamitin mo yung mga failure or slip-ups na yon para makagawa ka ng plano on how to deal sa mga personal na hadlang sa pagtigil mo sa paninigarilyo. And finally, nandito na tayo sa pang-5 paraan, which is pwede kang magtanong ng stop smoking drug sa iyong doktor. So before tayo pumunta sa mga benefits, if nakakakuha ka ng value in this video, please do like button. And if isa ka sa mga nahihirapan at nag-i-struggle na tumigil sa paninigarilyo, please comment below. So ano nga ba yung mga benefits kapag tuluyan mong itinigil yung paninigarilyo? Minutes ng last na paninigarilyo mo, ang lungs, puso at mga daluyan ng dugo ay nagsisimulang maayos muli. Within naman, ang lungs mo ay magfa-function ng maayos at hindi ka na madalas na inuubo, mas energetic at hindi ka na madalas na hiningal. Nababawasan din yung banta ng pagkakaroon ng cancer at sakit sa puso. May mas maayos sa panlasa at pangamoy. Mas magiging confident ka din sa sarili mo dahil you have fresher breath, you have younger looking skin, at nawawala din yung mabahong amoy ng sigarilyo sa mga damit mo. And abangan nyo sa susunod na video, i-discuss natin yung tungkol sa hindi pag-exercise. Ano ba yung mga panganib nito? Ways kung paano i-reverse yung nasabing habit at mga benefits if nag-exercise ka. And if isa ka sa mga nakakakuha ng value in this video, huwag kakalimutang mag-hit ng like button. At huwag din kakalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na video. And kung isa ka sa mga nag-i-struggle o nahihirapan, pwede kang mag-comment down below. Baka maaari kitang matulungan. Appreciated. Thank you.